very interesting yung topic natin. Itong divorce, at any time, may mga dahilan ka na pwedeng ilapit sa batas. Mahalaga talaga yung family counseling. Nasa tamang edad naman kayo, pero yung bang shotgun, force, yung hindi kayo kusa. K-Talk Active. Halika at sumama sa kwentuhang magkabuluhan. Limutin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Sa talakayan with Kate. This program is being brought to you by Cafe Lupe. Magandang umaga mga Ka-Talk Active. Ngayong umaga, very interesting yung topic natin. Naman sa inyo, hindi po pwedeng kumain dito sa studio. Pwede yan. Hindi ba kitchen is studio po ito? Pwede yan. Bakit ba pwede? Kasi di ba ang topic natin ngayon? Para bang pag-aasawa yan eh. Pag kumain ka ng kaning mainit, hindi mo pa siya na pwedeng iluwa. Di ba? Dahil sinubo mo na eh. Ika nga, kung ayaw mo mag-asawa ka, mag-asawa. Sabi nyo parang napaso, kaya iluluwa. Pero teka lang, hindi nang naman po lahat napapaso. Paano naman yung sunog na ang dila sa pagtitiis? Na po pwedeng kapag hindi na kayo masaya o meron kayong simpleng pag-aaway lang, hiwalay na kaagad. Mahirap naman po yata yun, no? Hindi yan parang kanin. Yun na nga sinasabi ko, di ba? Simple lang naman, kung ayaw mo kumain ng mainit na kanin, huwag kang kumain ng mainit na kanin. Ika, kung ayaw mo mag-asawa, huwag kang mag-asawa. Kung ayaw mo mapahamak. Huwag mag-asawa? Oo. Teka lang. Ayoko yata, masarap kayang kumain ng kanin. Kain na rin ako. Sige, kahit mainit. Komplikado nga ang topic natin ngayon. Medyo may relasyon dun sa pinag-uusapan ninyo kanina. Alam nyo ba na tayo na lang ang bansa na walang divorce? Ang tanong, kung handa na ba ang bansa natin sa divorce? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng K-Talk Active. Ilan lamang sa mga high-profile divorce cases sa ibang bansa sina Tiger Woods and Ellen Nordgren, Tom Cruise and Katie Holmes, Guy Ritchie and Madonna, Donald and Ivana Trump, Paul McCartney and Heather Miles, Britney Spears and Kevin Federline, Kim Kardashian and Chris Humphries. Kasama po natin ang isa sa mga main proponents ng divorce bill, si Congresswoman De Jesus. Magandang umaga po, Congresswoman. Magandang umaga, Kate. At nagagalak akong bahagi ako ngayon ng talakayan na ito. Kasama rin po natin ang chairperson ng Committee on Public Relations ng Philippine Nurses Association, si Ms. Lenny Nolasco. Magandang umaga din po. At may kasama rin po tayong family lawyer, si Attorney James Imbong. Magandang umaga, Attorney. Okay, magpo-proceed na po tayo sa mga tanong po natin. Congresswoman, ano po yung naisip po ninyo? Bakit po kayo nag-sponsor ng divorce bill? Actually, second time around ito ng Gabriela Women's Party kasi noong 14th Congress, ito ay ibinigay din na panukala. Ito ay amendment to the existing family code, Ibig sabihin, mayroon tayo ngayong mga remedyo o remedies kapag mayroong irreparable marriages. Pero ang tingin namin, bakit hindi idagdag ang isa pang posibleng remedyo, itong divorce bill nga. Kasi mayroon tayong legal separation, pero may kakapusan ito at hindi nalulubos, yung paghihiwalay o pagtatapos ng marriage. Mayroon din tayong nullity of marriage na sa simula pa lang sinasabi ng hindi
walang bisa yung kasal. At yung ikatlo, yung annulment, na pinapawalang bisa naman ng kasal. Alam ko po na yung legal separation, hindi ka na pwedeng mag-asawa ulit. Kapag legally separated ka, hindi ka na mag-aasawa talaga. Ano naman po yung annulled at saka yung isa, yung nullity of marriage? Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Actually, yung dalawang yun kasi sa simula pa lamang ng kasal, may kinikilala ng problema. Yung isa doon sa spouses. Samantalang, marami naman tayong mga karanasan, lalo na kami sa Gabriela, no? Na pwedeng sa simula, kilalanin naman natin na may mga marriages naman talaga na yung sangkap ng pagmamahalan, respeto at pagkilala sa katauhan ng bawat isa, naririyan sa simula. Nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan, ano? Such that dumating yung pagkakataon na itong isa sa mga asawa ay hindi na magalang. O pinakamasahol siguro, lalo na sa lipunang ito na talagang ang babae tinitingnan pag-aari ng lalaki, napakaraming kaso ng wife battering, ano? Dahil na rin siguro sa lumalalang problema. Kaya itong divorce, at any time, may mga dahilan ka na pwedeng ilapit sa batas at kikilalanin ng batas na gusto mo nang wakasan yung marriage. Opo. Ito yung diborsyo at pwede ka rin mag-move on. Attorney Imbong, po tayo, anti-divorce bill po tayo. Ano po? Ano pong masasabi ninyo sa opinion ni ma'am? Una-una, Miss Kate, no, ang issue kasi ng divorce, no, unang hindi lang ito personal na posisyon, ano. Bilang abogado, alam natin, no, na unang-una nagtataguyod ng mga prinsipyo yung ating mga batas at yung pangunahing batas na sinusundan natin lahat, no, kaya tayo nakakakilos, ay unang-una yung konstitusyon, no, at nakasulat doon, pinapahalagahan talaga ang katatagan ng pamilya, no, at ang katatagan ng pamilya ay nakasalalay sa katatagan ng institusyon ng pag-aasawa. So kung masira po ang institusyon ng pag-aasawa, masisira po yung pundasyon ng lipunan na ang pamilya. Na nabanggit po, no, ng mga sumusuporta sa divorce bill na ito po ay solusyon, no, dahil pagka may mga nabubugbog na asawa, hindi na po may re-reconcile, no. Ang sagot po diyan ay merong mas mataas na interes ang lipunan at yun ay yung institusyon mismo ng pag-aasawa. So hindi namin sinasabi na sige manatili kayong binububog. Hindi po yun. Kung meron pong mga nagaganap na ganun po, no, meron mga institusyon sa gobyerno, sa mga private institutions na nagsusuporta dito. Dahil ito pa po ang pinaka-importante, no, at panghuli, no, dahil sasabihin po mamaya, no, na tayo na lang ang natitirang bansa, no, na walang divorce, no, pangunahan ko na. Kaya't mapalad tayo. Bakit? Dahil makikita po natin sa karanasan, sa kasaysayan ng mga bansa na may divorce na kung anong idinulot sa kanila. At hindi po ito masasabi natin gusto natin gayahin. So, Merong iba nagpapakasal, mga after 1 month, mas mapapabilis. After 1 month, pwede ka nang mag-divorce. bago pa po naging sakramento, meron ng institusyon ng pag-aasawa. Dati pa. Nakita lang, no, na napakahalaga ng ganong klaseng pagsasama na ginawang sakramento. So, hindi lang po ito patungkol sa dahil Katoliko. Hindi po. At kita natin ito, nabanggit ko kung maaari lang, nabanggit ko sa ibang bansa, no, na meron ng divorce, no. Alam naman natin yung ibang bansa hindi naman Katoliko, ano. Pero nakita na nila, no, yung mga epekto ng broken family na resulta ng mga anak, no, na galing sa divorced parents, no. Kumbaga you can only give what you have, eh. Yun ang sinasabi, no. So kung galing po kayo sa isang pamilya na wala kayong tatay, kung ako'y anak, wala akong ehemplo ng tatay. Ako'y babae, wala akong ehemplo ng nanay. Nandiyan lang po ang stepmother, stepfather. At mag-define niyo po ito dahil magiging batas. Yun ang nakakatakot. Naging batas yun. Lahat po ng tao. Para pong merong sinasabi ang Estado na batas na ito, kaya kung ang pamilya ay hindi na gumagana, ay hindi na yan matatag, ito na ang way out ninyo. So, ang mangyari, wala na pong halaga yung institusyon ng pag-aasawa dahil madali na pong ibuwag. Miss Nolasco, bilang isang ordinaryong empleyado na may katungkulan, ano pong masasabi ninyo dito sa divorce bill? Sa aking posisyon, hindi napapanahon eh. Maaring mahalaga siya, pero sa takbo ng ating buhay ngayon, hindi ko tinitingnan yon as a priority issue, no? Halimbawa sa Philippine Nurses Association,
wala namang clamor mula sa aming membership to take up the issue of divorce, no? Mas pang health promotion, nurses' rights, kaya hindi mainit, no? Kaya siguro hindi kami magkakaroon ng isang official position on the issue of divorce. Congresswoman, kailangan ko lang po talaga tong tanungin. Meron na po tayong annulment, bakit pa po natin kailangan ng divorce? Alam mo, ang annulment, isa yan sa pinaka gasgas na inilalapit doon sa mga irreconcilable marriages. At ang laging ginagamit ay yung psychological incapacity. Na ang tingin namin ay unfair naman doon sa spouse, one of the spouses, na may dahilan talaga o may batayan bakit gusto niyang wakasan na yung marriage. Ibig sabihin, doon sa panukala namin, kinikilala yung mga kadahilanan na nandoon na sa batas kaugnay ng legal separation. May 10 yun no? Pambubugbog, abandonment, etc. Bakit Ngayon, ginagamit yung sa psychological divorce, oo, incapacity lang? Bakit sa yun lang? annulment kaya nga parang unfair, no? Samantalang dapat kilalanin na may iba pang dahilan. Ma'am, mayroon lang po tayong mga katanungan kay Onse. Onse, hello! Hello, Kate. Ba't parang apektado ka sa topic natin ngayon? Oo, actually, isa ito nga mainit na usapin dahil ako ay produkto ng isang magkahiwalay na magulang. But syempre, hindi pa rin sila nade-divorce kasi nung panahon na naghiwalay sila, ay wala pa naman na ganyang batas sa atin dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon ay wala pa rin naman, di ba? Pero ito po ba yung usaping pang magulang lamang? Hindi po ba't ang tunay na dahilan o ang tunay na naaapektuhan ay walang iba kundi ang mga supling o ang mga anak ng mga magulang na ito? Kaya siguro maganda na tanungin natin kung anong reaksyon ng mga bata, kung payag ba sila o anong opinion nila pagdating sa diborsyo. Anong pangalan mo? Pierre Santos po. Ilang taon ka na? 18 years old. Matanong ko lang, buo pa ba ang pamilya ninyo? Hindi ba naghihiwalay ang magulang? Buo pa naman. Ano ang opinion mo pagdating dito sa tinatawag natin na divorce? Sa tingin ko, bilang kabataan, napapanahon na yung isa batas yung divorce bill. Kasi upang mabigyang proteksyon o kaukulang proteksyon yung naargabyadong asawa. So, ibig sabihin, pumapabor ka sa divorce bilang isang kabataan? Opo. Pero attorney, syempre, di ba yung annulment, way out na rin yun. Mas matagal nga lang kaysa sa divorce, tsaka mas magastos. Hindi po ba? Ang annulment, pag sinabi niyo pong way out, sa totoo lang, yung mga grounds po ng annulment, hindi niyo maimbento. Okay. Nandyan po, kumbaga, nung kinasal kayo, nandun na siya, no? Nung kinasal kayo, papatunayan niyo na lang, halimbawa, yung psychological incapacity, no? Kaya napakahigpit po niyan. Meron pong psychologist, tatanungin po, interviewin yung mga, mga couple, po. So, marami po nakasulat sa batas ng annulment. Pero kung titingnan po ninyo at alam po ng mga kasama natin na yung mga batayan ng annulment ay hindi po ito napakasimpleng maimbento o kaya gusto lang gawin ng couple pa. Sige, magpa-annul tayo. So paano ba yung mga batayan gawin natin? Kumpara nyo po sa divorce, ito pong pinopropose. Biro nyo po 5 taon lang kayong magkahiwalay physically, de facto po ang gamit, nabanggit po ni Congresswoman. 5 taon lang, pwede na kayo mag-apply. Siyempre, titingnan po ng husgado, kayo ba'y hindi na maipasasama pa, ma-reconcile ka mo, no? So, isa yon. May mas mabilis pa. Kung kayo legally separated, 2 years na lang. Hintayin nyo na lang kung mag-legal separation tayo 2 years. Ang punto ko lang po, Miss Kate, isipin nyo lang po yung 2 batayan, ground na yon. Napakadali, na gawin yun. Bumili lang kayo ng bahay sa ibang lugar, sa ibang liblib ng Pilipinas, 5 taon maghintay kayo. So, ito po yung sinasabi ko na, sa batas ba na ito, na may ganyang batayan, mas magiging matatag ba ang ating pamilya? So, marriage counseling muna tayo. Ma'am, sa tingin niyo po, dapat po ba natin patatagin yung marriage counseling natin dito sa Pilipinas, gaya ng sa mga ibang bansa? As needed rin naman, bilang nurse practitioner sa community, mahalaga talaga yung family counseling para hindi lang yung mag-asawang tinitignan mo na bahagi ng problema, kundi pati yung mga anak kasi apektado sila.
Sa kabilang banda, ang katotohanan sa ating lipunan, yung babae hindi as empowered as the man, no, in a relationship. Kung kaya't sa aming karanasan, mahalaga na yung babae sa isang relasyon na sa tingin natin ay hindi na epektibo, dapat malaman rin niya yung mga karapatan niya. So, dual silang kinakounsel mo, pero mahalaga na bigyang pansin yung mga babae dahilan sila sa katotohanan ay mas disadvantaged, no? Mamaya po malalaman po natin ang batayan sa annulment at batayan din po sa divorce sa pagbabalik po ng Kate Talk Action. Sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Okay, attorney, grounds for annulment. Batayan po para tayo ay makapag-annul. Unang-una, yung sa annulment, pinag-usapan dito kung voidable, yun yung legal term na ginagamit. Kaya nabanggit ko, kung titingnan yung mga batayan, hindi po ito na-invento. So halimbawa, no, nagpakasal po kayo, 18 to 21 ang edad ninyo, yung babae, lalaki, sino man doon, at least isa, na walang pahintulot ng magulang. Okay. O kaya, nasa tamang edad naman kayo, pero yung bang shotgun, force, yung hindi kayo kusa na pumasok, no? Pwede rin, number 2. Pangatlo po yung tinatawag na yung may insane po kayo. No? Nung kayo'y napakita nyo na nung kayo'y nag-I do, ibang iniisip na sa ibang mundo Attorney, kayo. hindi ko lang talaga mapigilan, ano? Opo. Paano kung 18 ka nga nagpakasal or forced ka nga nagpakasal? Pero nagkaroon na kayo ng 5 anak, parang... Kaya nga po ang tawag, maganda po yan. Sorry, maganda po yan. Kaya nga po ang tawag ay voidable. No? Ngayon, ito ay lingwahe ng batas. Ano po ibig sabihin ng voidable? Ibig sabihin, tama po yung kasal. Okay. Kumbaga, yung mga nagpakasal na may grounds for annulment, tama po yung kasal. Kung hindi nyo po questionin, maaari pong ma-ratify. Kumbaga, alam nyong 18 to 21. Pero pagdating nyo sa tamang edad, no, o kaya pag kayo'y insane o mahal ka naman ng asawa mo. Alam nyo, pwede kayong mamatay. Till death, do your part. Kumbaga, nasa mag-asawa yon. Kasi ang voidable, valid po ang marriage. Kumbaga, nandun talagang marriage. Nandun lang yung mga batayan kung gusto ninyo. Oo, yun po yung voidable. So, dun po naman sa declaration of nullity. Ano po yun? Yun yung mas alam natin. Yung sa edad din, below 18. Kahit na may pahintulot ng magulang po ninyo, void po yan. Nandyan po yung Article 36, yung psychological incapacity. Meron din yung, meron kang kasal sa isa pang asawa na hindi na ibuwag. So yung bago mong kasal ay void. Kung titingnan nyo, hindi nyo rin ito maiimbento. Ito po'y hindi nyo sinasadya na nangyari yun eh. Hindi naman kayo magpapakasal at pakasal tayo pero siguraduhin natin na void siya. Hindi lahat tayo gustong pumasok sa kasal. Okay po. Meron po tayong isang reaksyon, Onse, sa ating audience. Kate, kanina, isang anak na buo ang pamilya pero pumapabor sa diborsyo. Ngayon, isang ginang, isang ina, isang asawa na binubugbog ng kanyang iniibig pero ayaw hiwalayan. Oo, ayaw humiwalay. Alamin natin ang dahilan. Ginang Feli, bakit sa kabila po ng dinadanas ninyong pisikal na pambubugbog mula sa inyong asawa, ay nananatili po kayo sa kanyang bahay? Kasi nga, iniisip ko po yung mga anak ko, bagamat nasasaktan ako, ayoko rin naman pong basta-basta na lang pong hihiwalay dahil yung mga anak ko rin po, yung inaalala ko. Maghihiwalay nga po kami, paano naman po yung reaksyon ng mga anak ko? May point po kasi doon, pagdating doon sa bunso ko, at the time na nakikitang nasasaktan ako, maghihiwalay po ba kayo ng papa ko, mama? Paano po kami? Pero ate, hindi naman po pwedeng binubugbog kayo ng asawa ninyo palagi. Kailangan po nating ipa-counsel yung asawa po ninyo. Nilapit ko po siya sa women's. Yan. Pero pinayuhan din po ako kung magpapile po ako ng demanda laban sa kanya. Pero meron po akong mga kapatid na umaayaw kasi nga po, ang iniisip nila, yung 4 ko pong anak. Lalo po yung panganay ko, 15 years old na.
Pag dumarating po yan sa bahay, Lola, bakit po wala ang mama ko? Nag-away po ba sila ng papa ko? Yun po yung laging tinatanong. Actually, ang ibig sabihin ko, hindi naman kayo kailangan maghiwalay. Opo. I-counsel lang po yung asawa ninyo. Dahil hindi nga kayo pwedeng habang buhay na magkasama kayong dalawa, hindi ka pwedeng binubugbog ng asawa mo. Pero may time naman po na Okay. nangangako na Nalabing-labing kayo. Okay. Ayun. Pero magpa-counsel So, kayong ibig sabihin, dalawa. ang relasyon nila ay isang hot and cold relationship. May Oo. yelo, minsan kumukulo. Oo, depende sa temperatura ng klima. Okay. Okay, balikan natin si Congresswoman. Congresswoman, grounds for divorce or yung mga batayan natin para makapag-divorce tayo. Unang-una gusto rin namin i-emphasize na ang isang relasyon dapat ay may sangkap, muli babanggitin namin yung pagmamahalan, paggalang at pagsuporta. Nakakabahala kasing isipin na at kailangan nandoon yung tatlong sangkap na ito, na hindi pwedeng isa lang o dalawa lang, kundi nandoon yung sangkap na siya ring magmumulat sa ating mga anak ng katumpakan ng pagpapatuloy ng relasyon. Dito sa aming inihahain na panukalang batas, isang katotohanan kasi, marami namang hiwalay na mag-asawa. Itong nagpakasal, pero maraming naganap sa buhay nila na ginusto nilang maghiwalay na, At ang amin namang panukala ay yung pagkilala ng batas na ikaw ay nagwawakas na sa isang marriage na sabi ko nga ay wala na roon yung batayan. At yung tinatanungan ng grounds for divorce, yung de facto na paghiwalay ng 5 years. So hindi ka naman aalis lang O hindi naman out of the blue magtatago ka lang, itataguan mo lang siya ng 5 years. May dahilan bakit hindi kayo nakikita. Nasa yugto na rin tayo na ang mga kabataan ay napakagandang imulat doon sa realidad ng buhay at ano yung nararapat, maging kritikal sa ano ang tama at ano ang mali, at humarap doon sa katotohanan na mayroong nagaganap na irreconcilable marriages at kailangang maging matatag tayo na igiit yung ating karapatan. Okay po. Ma'am, last message po tungkol po dun sa pagtatatag po natin ng magandang pundasyon ng marriage. Bilang isang nurse, ang nakikita kahit na sa aming asosasyon, mahalaga talaga yung pagpapalakas ng mga institusyon tulad ng pamilya at marriage, Kasi ang aming training ay health promotion at saka holism, ng body, mind, and soul. Kaya kung usapin ng diborsyo, parang mahirap mo yang ibenta. Sa atin mahalaga talaga yung pamilya. Pangalawa, kung ayaw ng mag-asawa talaga na magsama, kahit may batas o wala, maghihiwalay yan Maraming salamat po. Attorney Imbong, last message po. I-google nyo po, i-research nyo po, kaya po natin lahat ito sa internet, dahil yung mga binanggit ko kanina, ito po ay hindi haka-haka, o kaya teorya. Ito po ay batay sa kasaysayan at karanasan ng mga bansa na may divorce na. Kaya nga nabanggit, tayo na lang ang wala po, Alam po ninyo, may mga kaibigan po ako na abogado sa US. Dati po ako, nakapunta po ako doon. Alam niyo po, baliktad na po ang ginagawa nila. Lahat ng may mga states sa US, sinusubukan na nila na ipagbawal ang divorce, yung mga protect marriage na batas na pinopropose. So tayo, nagpropose dito ng mga batas para ibuwag, doon sinasalvage ang salita, para bang sinasalba yung pagkakamali nila naganap. Kaya lang nahihirapan po sila. Bakit po? Dahil yung konstitusyon ng ibang bansa ay walang katulad dun sa nakasulat sa ating napakagandang konstitusyon. At nakasulat doon na ang haligi ng lipunan ay ang pamilya at ang haligi ng pamilya ay ang pag-aasawa, institusyon ng pag-aasawa. Sirain mo yung nasa baba, susunod na po. At yan po naranasan ng ibang bansa. Napakagandang mensahe po. Maraming salamat po, Congresswoman. Miss Nolasco, maraming salamat. And attorney, magbabalik po ang K-Talk after.
7 news on the daily. This is the spot that's hot, you feel me? Fly light like Once Tolentino on the radio. Loved by major director Hero Bautista. The pretty Miss Keiko Setang knows it's buzzing. Boss man Robbie Pangalina keeps it popping. Bookmark the site for the latest insight, cause Kane be the name, bringing heat in the game. Sportsmanila.net. Magpapasalamat lang po kami kina Representative Emmy De Jesus Miss Lenny Nolasco. at kay Attorney James Imbong. Okay. Ayan. Invite mo sila dun sa Philippine Nurses Association. Yes, iniimbitahan ko po ang Philippine Nurses Association, medyo na-delayed pa ng konti, sa kanilang Annual Convention of Nurses will be held on October 22 till October 24, 2012 at the Manila Hotel. Kaya naman, all nurses are invited to attend. O, diba? Ang dami niyan. And also, we would like to thank our sponsor, Oishi, Mr. Carlos Chan of Liwayway Marketing Corporation. Thank you. And Mr. Marvin Capuyan, Media Manager of PhD Media Network. Onse. Wag din po natin kalilimutan to like our Facebook fan page and follow us on Twitter. Oh, ba Twitter? Para nakikita lang yata nila sa screen yan, di ba? Opinion naman, opinion. Medyo mainit yung naging talakayan natin. Talagang kasing init ng relasyon na nasira dahil ang pinag-uusapan natin ay diborsyo. Para sa akin, dalawang katanungan lang ang iiwanan ko sa iyo, Kate, at sa ating mga manonood na pwedeng kayong sumagot. Kay Attorney Emmy De Jesus, sapat na ba ang pambubugbog, sapat na ba ang walang pagmamahalan sa mag-asawa para maging diborsyo na maging kasagutan sa mga bagay na ito? Kay Attorney James Imbong naman, sa palagay ba natin, magiging maayos ang paglaki ng mga anak kung ang nakikita naman sa magulang ay punong-puno ng karahasan? Kayo na po ang sumagot dyan. Ano nga ba ang tama? Hanggang saan ang pag-ibig at hanggang kailan dapat magbigay daan sa diborsyo? Ako naman, para sa akin, Onse, ayoko talaga. Ayoko talaga ng divorce bill. Kasi di ba nakalagay sa Bible, Matthew 19 verse 6, what God has put together, let no man separate. So parang hindi naman siya ilalagay sa Bible kung hindi natin siya dapat sundin, di ba? So, para sa akin, tsaka hindi rin magandang example para sa mga kabataan minsan, di ba? Yung mga sikat na mga artista sa Amerika, after 2 weeks, after 1 month, divorce na sila. Parang wala na, hindi na siya sacred para sa akin. Minsan nga, meron akong mga napapanood, yung mga sikat na mga artista, parang ayoko nang maniwala na kinakasal sila pag nandoon sa States. Kasi bibili sila ng mga mahal na gowns, tapos maghihiwalay lang din sila. So parang sa akin hindi na ma-appeal sa akin yung kasal pag nasa ibang bansa ka. So proud ako na wala tayong divorce bill dito sa Philippines. Definitely anti-divorce. Anti-divorce ako. Ako anti-divorce na. Nag-antay. Nagkakasunod na tayo ngayon. Hindi pa ako siguro makakapag-comment at makakasagot na lang ako dyan, Kate, kapag natagpuan ko na ang taong iibigin ko at pumasok na ako sa buhay tahimik. Ibang sitwasyon naman yun. Meron tayong bill na i-create para dyan. So anyway, maraming salamat po at napanood niyo po kami ngayong araw na to. Let's talk, let's get active, only here at Kate Talk Active. Halika at sumama sa pagbubuhan ng kabuuan. Isahin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan. Ayoko kumain ng rice. Yeah. Fried rice. Nasunog na pala. Babalik ako.